Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. You should have loved me better, should have loved me better, 'cause we might still be together before we split up. Always believed we would never, till the afternoon, till the afternoon. That was when the moon started to become blue. So I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. No, in the afternoon, in the afternoon, did what I could do, now you're in my review. Yeah, hasn't always been this wrong or this bad, but after some time I realized you and I were in the match. You should have loved me better, should have loved me better, 'cause we might still be together before we split up. Always believed we would never, till the afternoon, till the afternoon. That was when the moon started to become blue. So I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. No, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon, did what I could do, now you're in my review. Yeah. No turning back, so we know it wasn't all. Now it's time to say goodbye, say goodbye. No turning back, though we know it wasn't all. Now it's time to say goodbye, say goodbye. No turning back, though we know it wasn't all. Now it's time to say goodbye.
Sabihin ko lang po yung what's up, mga man? washroom po dito. Dalawa dito, adult washroom, pwede gamitin. Bigat yung bag ko ah. Sa kanan, sa kids washroom, marami po itong cubicle, pwede rin po natin gamitin. At mamaya po, pagkatapos ng program, pwede po tayo lumabas doon. So, kung saan tayo pumasok sa front door, pwede rin po natin. Ayan mga Duterte. Yeah man. From Surigao City, from Bohol, Laguna in the house sir. So thanks for coming man. Oh, Pagayan City right there. Look at that. Siguro na yan. Ayan, daming tao. Akala ko malaki dito eh. Salamat po sa inyong lahat. Ako po ay magpakilala muna. Ako po ay si Eugene Tarongoy, taga Tabir, at Luwan na taga Davao. Isang bistak. Sila po ang mga bistak ito. Taas kamay ng mga bistak! Mga bistak. Taas kamay ng mga taga-Luzon! Mga taga Luzon. Taas kamay ng mga taga-Visayas! Yes. Taas kamay ang mga pro-Duterte! Magkakaisa tayo. Duterte! 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 Bring home Duterte! Bring... Yes! Saglit na po mga kasama kasi po ito po ay isang improve po lamang na ako ay napagbigyan na magiging tagapag-MC mo ninyo. Kasi po, napabalitaan ko po yung MC. Medyo may busy. Pwede. May ginagawa. Tapos, Ay, ito pala. wala pong... Tayong lahat, mga OFW, tayong lahat, mga Pilipino, para sa kapayapaan at para sa kaikaunlad ng ating bansa, lalong-lalo na sa kapakanan ng ating bawat isa. Ito po ay isang layunin natin at isang panalangin para sa kalayaan at nang sa gayon ay may balik natin ang ating mahal na Pangulo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes! Remind lang po natin kung sino pa yung hindi pa nakapag-register sa front po. Tapos may papel po yung from Hingo na parang petition for ICC. Kung gusto nyo pong magsulat din po para afford natin at saka may marami po. Marami palang Duterte. Gamay rin sa kaglugar no? Ha? At isa pong paalala mga kasama. Itong layunin natin, ito ay opinion ko para po. Wala po tayong pinapakita natin at na-observeran natin kung ano ang kinalalagyan niya ngayon. Siyempre, mahal natin ang ating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang edad na 80. Medyo alam natin na medyo mahina na. Kaya dinarasal natin, ipanapanalangin natin na sana ibigyan siya ng lakas ng pangangatawan. At ang panalangin din natin sa kanyang pamilya na bigyan sila ng sapat na lakas ng loob. At nang sa gayon ay magkaroon sila ng papayapa, lalo-lalo na sa ating bansa. Kuya, punta na daw sa gitna para doon nakatingin yung mga tao. Iba't iba mga krimen. Pero nang sa tumayo biglang isang mayor, alam ko po na medyo yung kanyang pananalita. Di ba? Alam naman natin yung kanyang pananalita. Pero dahil po sa ganung pananalita niya, naging mapayapa po ang aming lungsod ng Davao. Natulungan niya yung mga taong mga mahihirap. Natulungan niya yung mga lahat na nangangailangan na yung pupunta sa kanyang opisina.
lahat po yun, nasaksiyan ko po. At unang-una ko pong ipag-share sa inyo, natulungan niya po kami sa aming pamilya. Gusto ko sana po, mamaya ko pa sana ito i-share yung aking karanasan sa ating Pangulong Duterte. Pero dahil nga piniprepare pa yung sequence, i-share ko na lang po. Noong 2004 po, nagkaroon kami ng pagsubok sa aming pamilya. Ang aking pong kapatid, kung inyo pong naalala, isang OFW na kidnap sa Iraq. Pangalan po ng kapatid ko na si Roberto Theodore Tarumoy. Isang OFW sa Iraq, nakidnap po ng mga bastard, mga iwan ko kung anong tawag doon. Nakidnap po siya 2004 November. 8 months, almost 8 months, 8 feet in the ground, walang kain, walang tubig, kahit ano, naka-blindfold, ano yung kamay niya sa likod. Alam niyo po, isa lang po, wala po kaming sinisisi, wala po kaming na mga tao or mga administrasyon, mga politiko. Isa lang po ang dinadalangin namin, inasahan namin ang pagdarasal at ang panalangin sa ating poong may kapal. Kasi nga po, sabi ng ating Panginoon, dalawa man o marami, kapag nag-iisa sa panalangin, yan ang ibigay namin, yan ang Diyos. Tama po ba? Eto, yan na po. Mamaya ko na po itutuloy yung kwento. Para po, medyo may kunting may kunting, may kunting, tawag doon. Ano ba? May aabangan. May aabangan ba? Mamaya, doon muna ako sa 8 feet below the ground. Yay! Dahil po, tayo po ay mag-uumpisa sa ating National Anthem po. Yes. So, lahat po ay inaanyahan po. Naanyahan po natin sa pagtayo para sa ating National Anthem.
maraming salamat mga kasama. Isa pong bagsak, Duterte! 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 Maraming salamat po. So, ipagpatuloy po natin. So, tatawagin ko po si Louie Agustin. Sorry po, instant po ito lahat. Pati kami instant din po. So, for an opening remarks. Ayun, mahirap mag-Tagalog ba? Ako rin po, nahihirapan eh. Tagal ko na sa Manila, igit-igit. Anyway, thank you po talaga sa inyo lahat sa pagpunta nyo dito. Pagpakita nyo ng dugong Pilipino pa rin tayo kahit na matagal na tayo dito. So, anong nangyayari ngayon sa ating bansa? Ito, ako, aminado naman ako. Dati, nag-BBM talaga ako. Meron kami Acro Youth, Acro movement sa Cebu during the election days. Sinuportahan namin si Bongbong Marcos. Pero siguro naman nakikita rin natin ngayon kung ano nangyayari sa ating bansa. So kaliwat kanan yung korupsyon, hindi naman siguro tayo mga tanga, di ba? Na hindi natin nakikita yun. So thank you so much sa pagpunta nyo dito. At pagpakita nyo ng magiging natin bilang Pilipino. We support tinitingnan natin yung country natin. Especially si Digong. Bisbis ka pa, nakabidyo ka. Simula sa ako, nakita ko na maganda ang pamalakad sa ating bansa, si Digong. Regretfully, ang pinaka-worst is si BBM. Anyway, wala, okay lang. Pwede naman akong makipagano sa labas. Ano lang tayo, enjoy lang tayo, pray lang tayo na maging maayos ang bansa natin and mapawi si Tatay Digong. Then, suportahan na rin siguro natin. Kahit ang mga tuyo dyan, mga sardinas, kahit for one week. And we don't know what will happen sa future, no? Hindi pa natin alam, but I hope suportahan pa rin natin si Tatay Digong at saka kung anong mas maayos po para sa ating inang bayan. Thank you po. Yes! Okay, tatlong bagsak! Duterte! 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 Yes, maraming salamat mga kasama. Alam na natin mga kasama na ang ating layunin kayo. Layaan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itong panalangin natin na magkakaisa po tayo para sa kapayapaan at para naman sa ating bayan Pilipinas. Kasi po, naniniwala po tayo na sa pamamagitan ng ating panalangin, tayo po ay diringgin ng ating mahal ng Panginoon. Tama po ba? Yes! So, nire-request po si Ate Olive para sa ating opening prayer at saka yung mga dalang candles. So, bilhin po na. Kung sino po yung walang kalalitan niyo yung flashlight po ng cellphone. Nagdabi po sa lahat. Sabay-sabay po tayong manalangin. Let's say the prayer all together. The prayer by Father Paulo from Lady of Assumption. Heavenly Father, we praise and thank you for the love and the gift of life that you have given us. You are the source of everything that we have. We recognize your infinite mercy and love. As we gather tonight, we ask you to bless all of us, our family, our friends, especially our country, the Philippines. We are gathered to express our dependence on you with this prayer rally that we are having. For we are in need of your guidance. Because on our own, we can do just much, but with you, nothing is impossible. We care for our country, the Philippines, that we want everything to go smoothly
and peacefully as you have planned. Now, we continue to invoke your name so that those in authority may have a peaceful mind as well and be led to truth and what is right and what is just. We rely on your infinite goodness. May this prayer rally we have bring us as one Filipinos. Keep our families safe, especially back home. And may every Filipino be awakened to your truth. We ask this in Jesus' name. Amen. May mga ginagawa tayo. Pero binigyan natin ng oras, ibinigay ang ating panahon, binigay natin ang ating mga sarili dito sa panahon na ito para lang tayo magkakaisa para sa ating layunin, para sa pagkakaisa ng bawat Pilipino sa pagpalaya ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kasama, sa panahon ngayon, alam ko po na ang bawat Pilipino, isa lamang ang kanilang layunin, kung hindi yung mapapalaya ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Di po ba? Yeah. Tama. Pero, marami din sa mga kababayan natin. Siyempre, alam naman natin, di ba, na hindi naman lahat nakikisa sa ating layunin. Meron din namang medyo hindi anong tawag ka doon, hindi sangayon. Isayaon ang tanako, taon nga isod mga i-speak natin English nga. Pasensya na po kasi instant na talaga doon. Hindi sangayon sa ating mga layunin. May kanya-kanya po tayong karapatan sa buhay, di ba ba? Kung ano yung kanilang opinion, kung ano po yung kanilang karapatan, dapat na po natin irespeto. Kasi nga po, may freedom of expression po tayo. Tama po ba? Ito ang ginagawa natin ngayon, ito po yung pagkakaisa natin, ito po yung freedom of expression natin para sa ating mahal na Pangulo. Kasi nga po, alam naman natin yung pinagdaanan niya. Meron din tayo mga pamilya. Alam din natin na sa kanyang kalusugan ngayon. So yan po ang ating ipagdarasal sa ating pong may kapal na sana ibigyan siya ng malusog na pangangatawan. Alam niyo po mga kasama, kung ako po ay meron din po akong ama na he was passed away of 80 years old. Kaya, nung nakita ko po si Tatay Digong sa kanyang kalagayan, medyo emotional po ako. Medyo napaluha po ako sa kanyang kahimtang na inoon na to. Sa kanyang kalagayan. Sorry po. Sa kanyang kalagayan kasi nga po na parang nararamdaman ko po yung mahal na yung mahal natin yung ating pamilya, yung lalo na po yung mahal natin yung tatay natin. Di ba? Nagiging emotional po tayo. Kaya nga, nung nakita ko po siya, napaluha po ako. Kasi naalala ko po yung ama ko po na siyempre 80 years old. Hindi po ba? Sa kanyang kalagayan. Ngayon, nanawagan ko po si Kuya Tas from Tabor po para sa isang awit po. Kumusta mong tanan? In the house. Ako aning ipahinungod sa atong mahal nga Presidente Rodrigo Roa Duterte. I will dedicate this song. Canada Anyway, inaata ko itong kanta na to para sa kanya. Alam kong tawag nito. Paborito niya to. Mula nung election 2016. Anyway,
Tay, kung nanonood ka man ngayon sa amin, lakas ng loob po ang pinapanalangin namin. Inaalala po ito para sa iyo. Ako pala si Romeo Salita. Taga-Davao po ako. Nauuman ako.
inang bayan. Mabuhay ka rin lahat! Ito, alam niyo yung kanta na to. Sabayan niyo ako. Isa na lang. Mabuhay tayo lahat! Mabuhay! Duterte! 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 Maraming salamat po mga kasama. Mga kasama, ay pasensya na po, yung tawag ko po ay kasama kasi po nasanay po. Kasama natin, ipayan na natin greet kay Tatay ko. Happy birthday to you.
Una pala, pakilala ko ako si Eugene Estremos. Isa po akong taga Davao. Isa akong Bisaya. Isa taga South Sahara, Mindanao. Ang una ko pong sasabihin yung experience ko sa Davao. Ako hindi talagang luman ng Davao, pero doon ako nakatira since 1998. Kasi doon ako nag-aaral ng Bachelor of Science in Accountancy sa Holy Cross. So, sa mga pangyayaring doon, nasaksiyan ko po ang mga ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung gaano kaayos po ang aming lungsod. Bagkos ang Davao City, Philippines po, na-recognize sa buong mundo na safest city in the whole world. So, totoo po yan, may mga nalabasan din na hindi daw sa safe sa mga kabilang banig na tinitira nila. Yun po yung business doon is nung panahon na hindi pa si former Rodrigo Duterte po ang namumuno. Base po sa sabi po ni Eugene Taronoy po. So ako, experience ko po, literally, kahit nakikita natin sa panahon ngayon, mga balita ngayon, nag-drive ng motorsiklo, may isang sasabay sa'yo, papatayin yung driver, kukunin yung motorsiklo, kukunin yung sasakyan. Yan po ay nakikita natin ngayon sa mga balita. Sa panahon na nandun ako sa Davao, kasi yung origin of city ko po is sa Jinsan. So doon lang po ako nag-aaral sa kolehiyo po. So isang beses, iniwan ko yung motorsiklo ko sa town kasi pupunta ako ng Jinsan. Sumakay lang ako ng bus. Nakalimutan ko kunin yung susi ko mismo sa motor. Doon ako 2 days. Pagbalik ko ng Davao, yung motor ko po nandun pa rin. So ganun po kasi ang Davao. Lalo na sa ating mga tao na umaayon sa batas. Ang delikado lang po doon yung sinasabi nila na pag gumagawa ka ng krimen, mga rin, hold-upan, patayan, yun po yung namimiligro sa Davao. Sa totoo na po, si dating Pangulong Duterte, meron siyang programa with Mabel Acosta po, kada linggo umaga. Nananawagan sa doon lagi na yung pinaka-plataforma na doon sa is tao sa masa para sa masa. Tingnan sa masa para sa masa, sinsan po. So, ang pinapanawagan ko rin, sinatawag niya doon yung mga pangalan ng mga involved, mga payment, so hanggang ngayon yung puso natin, sabihin natin hindi ka magsasalata, pero yung nalito ng ibarang doon po, talagang mayaman at sa replace sa anong nangyayari ngayon. So, ang title ko doon sa natapon is tanging si Duterte lang. Ako ngayon ang pastor, biblet ko lang po sa kanta ni Virgil Panasigan ni si Freddy Aguilar po. So,
Hindi ko naman tayo po sa refleksyon sa mga nangyayari ngayon. Ano ka, Fabi? Ang sabi, Kasama, ito si kasama Bob Bridolia. Hello. Salamat po. Salamat sa ating MC at saka marami pong salamat sa nagmuna po sa ating pagtitipon si Sir Luis. Po yun. Ang kaso po na binigay nila kay Duterte is against humanity. That is wrong. A big mistake. Bakit po big mistake? Humanity po ba yung mga nagre-rape? Humanity po ba yung mga addict? That is not humanity. Ang kaso po dapat ni Digong o ni Presidente is crime against Satanism. That is Satanism. Ayan po pinakatunay doon. Wala pong kagustuhan ng Panginoon ang nangre-rape ng bata, ng matanda, ng mga estudyante, at mga mahal po natin sa buhay. Mga adik lang po ang may kagagawan nun. Kaya po, that is Satanism. So may kaso po ba ang against Satanism? Wala. So dapat po walang kaso ang ating mahal na Presidente. Maraming salamat po. Huwag po natin kalimutan. Ipapangumpanya ko na po ang PDP laban sapagkat pag hindi po natin binoto ang ating PDP laban, vote straight, pag hindi po natin ginawa yan, may impeach po si Sara. At ang papalit po, baka mas masahol pa kay Marcos, kay Bongbong. Kaya vote straight po tayo, PDP laban. Lahat na po yun para hindi po ma-impeach ang ating mahal na Sara Duterte. Duterte! 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 Maraming salamat po at God bless po sa lahat. Maraming salamat po, sir, sa inyong karanasan sa ating mahal na Pangulong Duterte. Mga kasama, pumila na po tayo para po tayo ay bigyan po ng lakas ng ating pangangatawan. At nang sa gayon ay makaano po tayo, mabigyan ng power pa para sa ating kinabukasan. Okay mo ba? Okay! Yes! Okay! Tingnan po natin yung mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Ito. Sa kasaysayan ng bansa mula kay Pangulong Aguinaldo na inaham ng todo ng bansang Pilipinas dahil ang pagmamahal ng tao kay outgoing President Rodrigo Duterte. Tinawag siyang tatay dahil naging totoong magulang siya para sa maraming Pilipino na Duterte. Kaya sirahan na ng mga pagkaon ha. Klaro kayo na. Kaya ay balat. Duterte. Pangit pang... Hello, nakakain na po ba lahat? May mga cup at water po tayo, tapos continue lang po sa pila. Yung may mga pagkain na po, patihuro lang po ng para yung pumipila para alam nila na may space na doon para kukuha ng pagkain. Anyways, while waiting na lahat tayo makapagkain, so I'll call on si JM po para sa isang maghanap po ng isang awitin para sa atin. Hello po. May message na po ako para kay Pangulong Duterte. Thank you. Ready ko ba? Mahal namin Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
I-heard, stock comments, and share po. Duterte. Pabla.